Ginoo si Moses sa usa ka responsibilidad nga iya nakita sa iyong kabulingon nga sobra ra kaayo nga responsibilidad nga di niya masaranan. Pero ang maong pasalig sa Dios, ingon pa sa verse 12, ang mao'y nakahatag sa pagkadasig ni Moses was, so he said, I will certainly be with you. No? So, regardless kung sa mga matas ang gihangyo sa Ginoo, as long as God will be with us, that's more than enough na mubalos na sa iyang pagtawag nganhi kanato. No? So, another example, maupod ang hitabo kang Saul that later he became Paul. This is sa Acts chapter 9 mga igsoon. Ang kinabuhi ni Paul, naguna-una siya kanang for the cause, for the good of his cause, sa iyahang gibarugan ng mga pagtuo, conviction during that time, to the point na usa siya sa kapangunay yun, o apriso, even ginapamatay nila ang uban ng mga irihis kaniadto na igsoon ng mga Christians. But along the way, sa Acts chapter 9, in the road to Damascus, ang Ginoo nakitagbo ka Saul na nahimo siya Paul. Naingon din ni Mike Saul, now get up and go into the city, and you will be told what you must do. During this time, Mike Saul, nagitawag sa Diyos si Paul, he had no background regarding sa kung kinsa gyud si Jesus Christ. It was later on na pinaagi sa influensya sa mga apostles na ni-mature siya sa iyang pagtuo. Unya, it was later on na pudayon niya na-realize kung unsa gyud ang pasabot sa Dios sa diha nga nahimo siyang pagwawali ngadto sa mga Hintil.